Mambabatas giniit ang pananagutan sa sabay na paglilitis ng mag-amang Duterte nagbabala sa destabilization sa gitna ng Duterte trials. Yan ang ilang pang balita, tinutukan yan ni Bombo Isa Cotonera. Iginiit ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ang sabay na kinaharap na paglilitis ng dalawang miyembro ng pamilyang Duterte ay sumisimbolo umano ng mas malawak na panawagan para sa pananagutan at hustisya sa bansa. Ayon kay de Lima, bagaman magkaibang hukuman at bansa ang pagdarausan ng mga kaso, ang isa ay sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, at ang isa naman ay dito sa Pilipinas. Iisa lamang umano ang sentrong layunin ng dalawang proseso. Ang papanagutin sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte sa mga paratang laban sa kanila. Dagdag pa ng mambabatas, hindi maiiwasang makita ang koneksyon ng dalawang paglilitis lalo na sa gitna ng mga naging kaguluhan at tensyon sa Senado kaugnay ng impeachment proceedings. Sa kasalukuyan, nakatakdang simulan sa November 30 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa manugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Samantala, inaasahan namang magsisimula sa July 7 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado kaugnay ng mga alegasyong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, misuse of confidential funds, graft and corruption at grave threats laban sa Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Leila de Lima. Siyempre, ito kasing mga certain developments, yung mga nakatapos lang ng gulo dyan sa Senado. Siyempre, hindi natin may iwasan na ito, konektado ito pareho rin, lalo na sa impeachment. So, sa tingin ko, itong mga pag-usad ng dalawang kaso na ito ay maganda ito para sa pananagutan, sa usapin ng pananagutan. Kaugnay nito, nagbabala din ang naturang mambabatas laban sa anumang destabilization efforts na maaaring magamit upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa dalawang mahalagang trial. Ayon sa kanya, mahalagang manatiling mapagmantyag ang publiko upang hindi matabunan ng ingay sa politika ang usapin ng pananagutan at hustisya. Giit pa ni De Lima, kinakailangan tutukan ng taong bayan ang parehong paglilitis sa ICC at sa Senado upang matiyak na hindi mawawala sa pambansang discourse ang mga usaping may kinalaman sa accountability. Kaugnay niyan ang tinig muli ni Representative Leila de Lima. Ang kailangan lang bantayan natin ay yung mga nagiging efforts, yung mga sinasabi ng mga destabilization efforts para ilihis yung mga issue, para ilihis ang atensyon ng publiko. Kaya nga po dapat po talaga sa atin ay tumutok dyan sa mga usapin na yan. Huwag po tayong palilihis ng atensyon, huwag po tayong madadala dyan sa mga attempts nila, ng kabilang panig, na haluan ng kung ano-anong mga issue. Samantala, sa ibang balita naman, pinabulaanan ng mambabatas ang alegasyong ibinato sa kanya ng umano'y mga dating bodyguard ni dating Representative Zaldico na kasama raw siya sa isang pulong sa ICC na nagplano mano sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Mariin itong itinanggi ni De Lima at tinawag na kasinungalingan ang naturang alegasyon. Bagaman aminado si De Lima na masusing minomonitor niya ang mga developments sa ICC case, ipinaliwanag niyang ginagawa niya ito dahil sa kanyang matagal ng advocacy sa karapatang pantao. Binigyan din niya na bilang dating chair ng Commission on Human Rights at isa sa mga pangunahing nagsulong ng investigasyon sa mga extrajudicial killings noong siya ay senador, natural lamang nabantayan niya ang takbo ng kaso. Gayunman, nilinaw niyang hindi siya kailanman dumalo o naging bahagi ng anumang lihim na pulong kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Representative Leila de Lima. Malaking kasinungalingan po yung sinasabi nila. Kasi parang yung sinasabi nila na noong March 11, nung pag-aresto sa dating Pangulo, may nakipagpulong ako. Malaking kasinungalingan po yan. Wala po ako sa ganong pulong. Kung meron mang pulong na ganon, hindi po ako kasama doon.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.